Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Psalms, chapter 9, verses 1 to 5. Ito po ang nakasulat. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y dahil sa iyo. Ako'y ay awit na may kagalakan. Pupurihin ta, O Diyos, sa kataas-taasan. Makita ka lang ay umuurong ng aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Patas at katarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong ipagtatanggol. Binalaan mo ang mga bansa. Nilipol ang masasama. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagparang gabi po sa ating lahat. Ang aking babahagi ngayong gabi ay mula pa rin po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 9, talata 6 hanggang 8. Ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan, ang kanilang mga lungsod, iyon nang winakasan, at sa aming alaali nalimot ng tuluyan. Ngunit si Yahuwah ay naghaharing walang putol, tinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran, nahatol niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang kapurihan po ay lagi sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin niyo mula sa libro ng Salmo chapter 9 verses 9 to 11. Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi niyo tinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon na Hari ng Jerusalem. Ihayag ninyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Salmo chapter 9 verse 12 to 14. Hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Panginoon, tingnan niyo po ang pagpapahirap sa akin ng aking mga kaaway. Maawa kayo sa akin at iligtas niyo ako sa bingit ng kamatayan, upang masabi ko sa lahat ng tao sa pintuan ng Zion ang inyong mga ginawa. At ako'y magagalak at magpupuri dahil sa inyong pagliligtas. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 9. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At sa pagkakataon po ito, narito po muli tayo upang magpatuloy sa ating ginagawang devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Psalms chapter 9. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 18 to 20. So sabi po dito, ang mahihirap ay hindi pababayaan ng Panginoon. At ang pag-asa ng mga inaapi ay hindi niya bibiguin. Tumindig ka, O Panginoon. Huwag mong hayaang magtagumpay ang mga tao. Hatulan mo sila ayon sa kanilang ginawa. Panginoon, ipakita mo sa kanila na sila'y tao lamang at turuan mo silang matakot sa iyo. So dito makikita po natin na talagang ang Panginoon ay hindi po niya nalilimutan yung mga inaapi. Lagi pong andon ang kalinga ng Panginoon sa mga naapi at hindi po nagpapabaya ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay makatarungan. So, ibig sabihin ay hindi po niya pinapabayaan ang mga naapi. So, dito makikita po natin na talagang yung psalmist, nanawagan po siya na kumilos yung Panginoon para kalabanin o bigyang hatol yung mga masasama. Dito ay hinihiling po ng psalmist na si Haring David, na magbigay ang Panginoon ng hatol sa mga kaaway, na kumbaga nais ni psalmist, nais ni David na ang Panginoon yung magdala ng hustisya. Dito natin makikita talagang yung sinasabi dito ni David
na talagang tumindig ka, Panginoon, no? Ipakita mo. So, dito talagang dahil alam ni David, no, na may kakayahang gawin yung Panginoon at alam niya na yung Panginoon ay makatarungan, ay talagang andun yung kanyang pagsusumamo, no? Dinideclare niya na, Lord, kayo ay tumayo at ipakita nyo, no? So, dito pinapakita lang ni David, no, na talagang napakasarap na pag ang Panginoon yung naglagak ng katarungan, no? Na kumbaga doon sa pagkatao ni David, alam niya, no, na kapag ang Panginoon ay humatol, ito po ay justified. Kaya dito makikita natin na yung mismo ang Panginoon ang hinihikayat niya, yung mismo ang Panginoon ang nagsusumamo siya sa Panginoon na maghatol ito, no, para sa mga masasama, sapagkat alam po ni David na kapag ang Panginoon ang humatol, na kapag ang Panginoon ang nagbigay ng hustisya, ito po ay ganap at tama. So, isa pong napakaganda sa ating pag-aaral ngayong gabi, no, na sa ating nabasa, na ang Panginoon ay palagi pong, kumbaga yung details po ng ating buhay ay alam niya. At yung mga naapi, hindi po niya pahihintulutan na ito ay patuloy na apihin, bagkus siya po ay Diyos na makatarungan at siya po ang hahatol. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.